Ayan, mismong galing kay Inday Sara Duterte, mga bossing, ang sinasabing ang pinakamagandang paghahanda nila ay kumuha sila ng mga abogado nila na mayroong alam sa batas ng Rome Statute, sa ICC at sa international law para mabigyan sila ng maayos na advice. Oh, kasi mga kababayan, yung mismo pong confirmation of charges hearing ni Pangulong Bongbong Marcos, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nabanggit na po talaga yung mga pangalan nitong dalawa na ito. At kung itutugma at isasama mo po yung mga binitawan at sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na si Bato de la Rosa ay mayroon ng warrant of arrest. Ako ho, hanggang ngayon, naniniwala po ako doon na meron na talagang warrant of arrest si Bato de la Rosa. Nagtatago lang po, kaya hindi ma-serve, mga kababayan. Di ba? Nagtatago lang po, kaya hindi ma-serve. Subukan nyo, papasukin si Bato de la Rosa. Si Bongo, baka wala pang warrant of arrest. Ngayon pa lang nabanggit yung kanyang pangalan niya. Although dalawa sila ni Bato de la Rosa. Pero kaya may lakas pa ng loob si Bongo, mga kababayan, na pumasok sa Senado kasi meron naman din po yung mga intel eh. Biruin nyo, mga senador ho yan. Kung yung mga simpleng mga vloggers ho, na kagaya nila Boss Mike, tayo ho kasi wala tayo. Kumbaga, ang kinukuha, wala ho tayong intel sa loob, wala ho tayong kahit ano, no? Aminado ho ako diyan. Wala tayong puting ahas, wala tayong puting meron ho, puting puwet, meron. Sa mga balita natin kinukuha, yung ating mga tinatapik po. Kasi gusto ko masigurado, ayokong magsasabi sa inyo, galing dito. Pero kagaya ng mga vlogger, sila Boss Mike, may mga intel. Eto pa kaya ho, mga senador. May mga intel yan at alam nila, kaya nagtatago si Bato, alam talaga nila na merong warrant of arrest yan sa ICC. At nalalaman din for sure ng kampo ni Bongo na wala pang warrant of arrest sa kanya. Kaya nakakaharap pa siya. Pero the moment na magkaroon ho, mga kababayan, ng warrant of arrest si Bongo, naku po, malamang sa alamang ho, mga bossing, sabay isasakay ng eroplano to. Tipid sa gasolina ho. Di ba? Sabi ni Maxip, nagtatago si Bato, walang pambayad sa abogado. Ang tapang-tapang niya, ang yabang-yabang niya, ano sabi niya, kay Saldi ko, dapat umarap siya, dapat lumabas siya. Dapat ipaglaban niya ang kanyang sarili. Di ba? Pero pagdating na sa kanya, wala na. Boom, karton na rin. Taratado na siya. Boom, karton na rin. Kaya ako, payo ko doon sa mga DDS, no, punta kayo doon sa mga SM, doon sa mga appliances shop, no, punta kayo doon. Tapos sabihin nyo, pahingi po kami ng karton. Kasi mukhang madami-dami kayong gagawin. Kung yung si Tatay Digong, naging karton na, eto, mukhang madadagdagan kayo ng gagawan ng karton. Di ba? Punta kayo sa appliance shop, yung mga kahon po, nung mga refrigerator, ay hingin nyo yun. Loko-loko kasi ito si WhatsApp, biglang pinasok yung karton. Hindi, hingin nila, di ba? Dalawa, boss! Oy! Ano yan? Deliver nyo na ba yung refrigerator na yan? Oo. Tapos sabi niya, pwede ba kapag kadala nyo doon, tapos itatapon ng may-ari yung karton, hingin nyo na lang pabalik. Oo, sige. Bakit gagawin mo? Kasi si Bato at si Bongo malapit na maging karton. Di ba Tina B ng Cereza Force? Hindi pala Cereza Force yan. Tina B, shout out sa buong Cereza Force family. Ganon. Kasi walang kapupuntahan na to. No? Ang ending na ho nito, mga kababayan, ay doon pa din ho kay dating Pangulong Duterte. Kaya ako, para sa inyo, kung ako ang nasa sitwasyon nyo, Bato de la Rosa, Bongo, iaalay ko na yung sarili ko no? Isusuko ko na agad-agad
yung sarili ko. Bakit? Kasi kung ganyan, patago-tago kayo, ang iisipin ng mga DDS, ay, pukiringin ng mga to pala eh. Sabi-sabi sa akin, nung kampanya, nung election, sasamahan si dating Pangulong Duterte hanggang sa hanggang sa makulong. Tapos eto, nakita mo, todo deny nila. Si Bongo, sinasabi ni Bongo, parang gustong sabihin, hindi ko kilala yan si dating Pangulong Duterte. Sabi, ba't ako nadamay dyan? Di ba? Samantalang siya mga kababayan, ang lakas ng loob, paulit-ulit, na sinasabi na may reward system. Alam na alam niya yan. Kaya nga nandoon siya sa listahan. Kulang na lang po, lagpasan si San Pedro, mga bossing. Si Chi, nandiyan din. Chi, chair. Ano yan? Yung isa, Chai, chair. Tapos ikaw, si Chi, chair naman. Shout out. So kung si San Pedro, mga kababayan, 3 beses tumilawak yung manok, no? At idinanay ang Panginoong Hesukristo. Ito naman, siguro lalagpas to, no? Sa 3. Kulang na lang sabihin, hindi ko kilala yan. Kaya, sabi ko sa inyong dalawa, gawin nyo, isuko nyo na yung sarili nyo. No? Sa umpisa pa lang. Ngayon, iisipin ng mga kasulid na, ay, oo nga, tinutupad ni Bato at ni Bongo yung sinabi nila na sasamahan si Tatay Digong simula umpisa hanggang dulo ng laban. Simula nung mga tokhang hanggang sa makulong si dating Pangulong Duterte. O di ho ba mga bossing? Pero kung magtatago pa, isipin niya mga, wala pala. Nagoyo lang ako. Hindi pala totoo, mga kababayan, yung sinasabi ng mga iniidolo ko. Akala ko yung 2 senador talagang bibisitahin at sasamahan si dating Pangulong Duterte doon sa dahig. Hindi pala naman pala. Di ba? Kagaya nung kay dating Pangulong Duterte. Sipain ko yung ICC na yan eh. Nasa Hong Kong. Sipain ko yung ICC na yan. No? Tapos po nung naaresto na, siguro napagtanto niya, putik na yan, hindi na ako ibababa, hindi na ako ibabalik sa Pilipinas na ito. Sabi siguro kay Medjal Dia, uy, taba! Ay, sorry. Hindi, meron kasi akong kaibigan, kamukha ni Medjal Dia. Taba ang tawag ko. Sabi siguro, uy, hindi na ako makakabalik ng Pilipinas. I-video mo ako, no? Habang naalala niyo 'yun, na nasa eroplano. Nung panahon na nasa Pilipinas at nasa Hong Kong, sipain ko pa yung ICC na yan. Yun yung sinasabi. Pero nung nasa eroplano na, napagtanto niya, hindi na ako makakabalik nito. Sige, itapat mo sa akin yung cellphone. No? Tinapat. Sabi, kayong mga pulis, diba sabi ko naman sa inyo, kapag dumating sa panahon na ganito, hindi ho ito yung eksakto o puntong sinabi ng dating Pangulo, ha? Pero ganito po yung katumbas nun. Mga pulis, diba sabi ko naman sa inyo, trabaho lang kayo. Pag dumating sa punto na ganito, sagot ko kayo. Eto na. Kumbaga ho, mga bossing, gustong ipamukha na eto, hinarap ko. Pero nung mga nakakalaya pa, nasa Hong Kong, nasa Pilipinas, ayaw magpa-aresto. Ayaw ang yabang-yabang. Sipain ko kayong lahat dyan. Sipain ko mga ICC Kaya kunyari, pa-hero effect na lang ho, mga kababayan. Kaya bago kayo dumating sa puntong ganun, Bato de la Rosa, unahan nyo na. Utik na yan. Yung sinasabi mo na kay Trillanes, Mick Madi! Come on, Mr. Trillanes! Mick Madi! Gawin mo na yon. Papusas ka na, boss. Huwag ka nang tatago-tago. Dahil, ending naman din yan doon eh. No? At mas tingin ko, mas mapapadali ang paglaya ninyo kung ididepensa ninyo na ang sarili nyo. Hindi yung putik na yan, yung meron pa kayong mga palalabas alam naman ho natin eh.